anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM. Ayun, it's 7:39 in the evening. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Magandang gabi sa ating lahat, no? Muli, nandito naman po tayo, ang vloggers ng Bagong Pilipinas para sa isa na namang isang oras na huntahan dito sa Radyo Pilipinas, no? At syempre, kailangan po nating banggitin ang mga sumusunod, no? Dahil po sa mga aganapan ngayon, no? So, magandang gabi muli sa ating mga viewers, supporters, mga subscribers, sa mga kaibigan natin, even sa mga OFW around the world, no? At syempre, si makasama nating muli ngayong gabi, si Admin Rich. Admin Rich, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga OFW sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Siya nga pala, ang vloggers ng Bagong Pilipinas ay mapapanood sa Radyo Pilipinas sa lahat ng social media platforms sa pangunguna ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. Mapapanood din tayo sa Free TV sa mayroong TV Plus na sa Channel 3 ng ABS-CBN at Channel 45 to 49 sa Affordabox ng GMA7. Mapapakinggan din kami sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyong AM band. Yes, at syempre mapapanood din po tayo sa lahat po ng ng social media platform. At syempre po nagkapasalamat tayo sa ating PCO, yan, hindi na PCSO, PCO, Presidential Communication Office, na si Secretary Dave Gomez, no? At syempre po sa pagkakataon na nabigay sa atin para dito ay makapag-vlog radio sa Radyo Pilipinas, no? Para sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. At sa ating mga kabayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre dito sa Mega Manila, sa ating mga kaibigan, kapamilya, at syempre ang aking mother, no, na malapit na yung birthday niya, no, end of this month. So very excited, no, dahil malapit nang mag 78 ang aking mother. So advance happy birthday sa aking Maderaska, no. So ayun po, no, sa ating mga kaibigang mga vloggers, no. At nakakatuwa dahil bumalik nang muli sa pag-radyo ang ating mga kaibigan na si Stephen Lee, si Melan, sa every Tuesday. At syempre ang muli nagbalik last Sunday lamang po ang grupo ni Admin Rich, sila Martina at si Alex, no, si 31 million. Tatlong grupo na naman kami sa isang linggong nakasalang every salang, every scheduled days namin sa Radyo Pilipinas, no. At syempre marami tayong pag-uusapan na Admin Rich, at syempre una-una dyan yung mga magandang balita mula sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At bago natin umpisa ang ating unang sultada ng pagbabalita, ito po yung panoorin po natin yung regarding dito sa 2,000 magsasaka ang nakwits na yung kanilang mga utang, no? Pinagaang na ang kanilang mga pamumuhay sa pagkakautang. So panoorin po natin yung detalye. PBBM good news para sa ating mga magsasaka. Pinalaya na sa kanilang pagkakautang ang mahigit 2,000 magsasaka sa Davao City. Tapos opisyal na rin ni PBBM ang kanilang mga pagkakautang. Layunin ng programa ito na bigyan sila ng panibagong simula, palakasin ang kanilang kabuhayan at papataas ang kanilang produksyon sa pagkain. Ayon sa mga opisyal, malaking tulong ito lalo sa mga magsasakang matagal nang nahihirapan dahil sa kanilang mga utang. Isang malaking ginawa para sa ating mga magsasaka. Ayun, no, Admin Rich, no? Ano masasabi mo dyan, no? Sa napakagandang balita yan, no? Sa ating mga magsasaka. Yan, syempre, AJ, napakalaking tulong nito sa ating mga magsasaka dahil alam naman natin na marami sa ating mga magsasaka ay talagang nabaon sa utang, di ba? Tama, no? So marami dyan ay talagang hindi na nakakabayad. At imbis na magtanim ay hindi na sila nakakapagtanim ng maayos dahil ang daming nilang problema. Yes. At nag-iisip pa sila kung paano sila maghuhulog or magbabayad sa kanilang mga utang. So dito, AJ, napakaganda nito dahil talagang wala na silang iisipin at makakatulog na sila sa gabi. At the same time ay makakapagtanim sila ng maayos, nakapokus sila sa kanilang trabaho. Yes. Diba?
Tama ka, Admin Rich. At hindi na sila mag-resort to making benta ng kanilang lupain, no? At mag-subdivision ang kanilang palayan o ang kanilang agricultural land, no? Alam mo naman ang bibilis ng ng pang-amoy ng mga bilyar regarding sa mga kalupaan sa ating mga agricultural land, no? Parang halos gusto na lang ariin ang buong Pilipinas, no? Kaya naman sa ngayon, no? Tambak na problema ang kanilang kinakaharap. So, kasopangan, no? Balatan na naman yung sa pagbungat sa pagbungat ng bagong taon dapat binabanatan yung mga ganyan dahil sa sobrang kaswapangan mayroon din mga sinasabing reckoning day, no, di ba? Ito na yun. So ito pa, no, mga kaibigan, no, at dahil po dyan ang mga magsasaka sa Davao City, no, taga Davao City po ito, no, na bibigyan ng kaayusan ng pamumuhay ng ating Pangulo, ng ating pamahalaan, no, especially ng Department of Agriculture, di ba, na mabigyan sila ng mas makabuluhang pagtatanim, no, para mapalago ang kabuhayan. At nang sa gayon, meron tayong food security na may masasabi natin later on, di ba? Actually, AJ, hindi lang yan ang tulong ng ating Pangulo through Department of Agriculture, 'di ba? Napakarami Yes, pa. tandaan Bukod yan. sa pagbibigay sa kanila ng yan nga yung kanilang mga utang ay binura na sa pamagitan ng Emancipation Act, no, sa Yes. agrarian reform, ay talagang nagkaroon pa ng mga titulo ng lupa kasi marami sa kanila, AJ, ay tumanda na, senior citizen na, pero wala pa rin sa kanila yung titulo ng lupa. Yes, tama ka dyan, kumbaga, Admin. nakikisaka lang sila, pero yung sinasaka nilang lupa ay hindi pa talaga nila maangkin dahil walang titulo. Yung iba naman, AJ, ay talagang walang lupa, no? Wala Yes, talagang tama, lupa, no? at nabigyan, no? So, napakagaling kasi bukod pa dyan, AJ, ay talagang merong suporta sa financial, no? At saka Yes. nagbigay din ang ating gobyerno ng mga makabagong makinarya at nagpapatayo ng mga rice processing, no, sa iba-ibang mga lupalop ng Pilipinas. Yes, at tama ka napakarami dyan. pa Yes. kung ating i-discuss. Yes, no, sa totoo lang, Admin Rich, ang ating gobyerno, ang pamalang Marcos ay talaga namang super full tutok suporta sa ating agrikultura, no? Dahil po ito yung isa sa mga pinakamalagang ahensya ng ating gobyerno. Kasi nung naranasan po natin nung naarang COVID, no, naarang pandemic, ay nahirapan po tayo dahil sa kakulangan ng pagkain. Kaya ang Marcos administration talaga ay ito talaga inuna talaga, kaya naman kung matatandaan mo sa ilang buwan o year na naging department secretary ng agriculture ang ating mahal na Pangulong Marcos, di ba? Para lang matutukan at makita niya at malinis niya yung paligid ng agrikultura dahil punong-puno po ng mga smuggler, no? Tagang palibot ang smuggler diyan, no? Kaya naman sa ngayon, no, bukod sa mga traktor, machineries, mga rice mill, imagine mo 150 yung natapos na-installed na mga rice mill, di ba? Machinery. At bukod pa riyan, bukod sa may titulo na, pag-aari niya na pa yung lupa at parang hindi ka na makapag-isip ng umutang pa kasi alam naman para tayong mga disaster, no? Bagyo. Kaya yung mga magsasaka, wala nga silang lupa, tapos mababaha pa yung uutang na naman, lubog na sila sa utang. Kaya ang bait ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang swerte ng Pilipinas, ang swerte ng mga Pilipino dahil si PBBM ang presidente ng ating bansa, di ba? Masaya. Oo, correct ka dyan, AJ, no? So, ngayon, nararamdaman na natin yung mga effort ng Marcos administration. Yes. Kita mo, merong 20 pesos na bigas. At kahit kung hindi man 20 pesos, AJ, may nabibili na mga 30 pesos. Yes, 38. 35. Unlike sa panahon ng past administration, AJ, no? Palaging Umabot ng 80. Oo, hindi talaga maiwasan, no? Pero sa mga balita nga, AJ, sa parte ng Mindanao, umabot ng 75, 85. Yes. At totoo yan, Yes, no? At yung mga bodega, AJ, ay talaga makikita mo yung mga bodega halos wala nang laman kasi nga Yes.
wala na eh. Yung mga magsasaka natin noon ay halos ayaw na rin magtanim. Marami nadidepress na dahil nga magtatanim ka tapos bibili ng sobrang baba ng iyong palay kasi nga ang daming rice smuggling AJ during the time. Yes, At kung maalala mo yung DA Secretary noon si Manny Piñol, ang sabi niya legalize smuggling para Yes, daw ito ay totoo maging yan. legal. At hindi na daw ito magiging illegal kapag nilegalize. Imagine So mo, no? dahil hindi masolusyonan, so illegalize na lang. Parang ganon. Ayun na nga, Admin Rich, no? Dahil wala naman talaga silang kumbaga, may isip na solusyon sa problema. Kumbaga yung problema, ayun na lang ang gagawin nilang, lalamunin nila, lulunukin na lang nila yung problema para sabihin lang meron silang ginawang solusyon. Pero actually wala silang ginawang solusyon. Kumbaga sila nilamon ng problema. Kaya sila nakaisip ng mga ganung bagay. Imagine mo, i-legalize mo yung illegal. Wow, ang galing. Matalinong pag-iisip, no? So kaya naman 'di ba, hindi siya nagtagal kasi pag wala ka naman kagalingan, dapat umaalis ka na. Kaya naman si Sara, wala namang kagalingan, umalis na pagiging DepEd secretary, which is dapat lang, 'di ba? Tapos AJ, pinapakain pa ang mga Pilipino ng may bukbok, Yes, diba? no, bukbok At talaga. para ang mga Pilipino ay kumbaga ma-justify yung pagkain ng bukbok Yes. ay sa Philippine television na kumain siya ng bukbok Oo. na yung bigas na sinaing niya tapos may bukbok yan kinain niya. Imagine Para lang mo. i-justify na hindi nakakalason ang bigas na may bukbok. Ganon AJ, no? During that time sa Tama panahon yan, ni no? dating Pangulong Duterte, kahit may bukbok ay pinapakain sa atin para lang masabi na may bigas. Yes, tama yan, Admin Rich. At sa ating susunod na topic, no, ito po yung sa pamalang lungsod ng Caloocan, no. Nakakatuwa naman si Mayor Along Malapitan dahil sa kanyang mga activities na ginawa sa buong 2025, no. Ito yung kanyang report para sa Batang Kangkalu. Panoorin po natin ang buong detalye. Good day mga Batang Kangkalu! Bago matapos ang taong 2025, isa sa mga proyekto na binuksan ng pamalang lungsod ng Caloocan ay ang City Health Department o CHD Extension Office na itinayo para sa kaginhawaan ng bawat mamamayan at kawani na nagpapakonsulta, nag-aasikaso ng dokumento o naglilingkod sa ating mga kababayan. Kabilang mga sumusunod na pasilidad at serbisyo ang hatid ng CHD Extension Office, Sanitation Services Division, Dental Clinic, Health Promotion Unit, Pharmacy Section, City Population and Development Unit, City Epidemiology and Surveillance Unit, Special Services Division, Employees Clinic, Social Hygiene Clinic, Burial Permits and Cremation Services Section, at Cold Chain Room. Matatagpuan po ang CHD Extension Office sa 2nd floor, C-Cube Complex, South Caloocan City Hall. At lahat pong yan ay dahil po sa aksyon at malasakit ni Mayor Along Malapitan. Sa pagtulong, walang pinipili dahil along the way ang serbisyo. Napalad natin, no, napakaganda naman talaga ng mga ganyang programa sa mga LGUs, sa bawat LGUs, no. At dito sa Caloocan naman talaga ay approve sa akin yung mga ginagawang mga activity kasi ang bawat kasulok-sulok ng Caloocan ay taga namang naibibigay yung programa ng gobyerno na yung serbisyo ba mas direkta na, 'di ba? Nakita naman natin doon, 'di ba? Minsan bumisita tayo, 'di ba? Nakita natin direktang binibigay yung serbisyo sa mga ating kababayang taga Caloocan. Ikaw, Admin Rich, anong nakita mo nung panahon nandun tayo? Ayun, nakita ko nga AJ, no, na sumasabay din kung ano yung mga programa ng ating Pangulo at kung gaano kasipag yung ating Pangulo ay ganun din, sinisipagan din ng Yes. ating abutihing Mayor Along Malapitan ang serbisyo talaga dito sa Caloocan City. Ito lang AJ, no, konting sundot lang Oh, yes. dito sa mga naninira, ano, alam naman natin kahit ang Pangulo natin napakaraming naninira sa kanya, mga nambabash na wala namang mga ambag sa lipunan, no? So, kung walang ambag sa lipunan at puro paninira lang alam, ang ibig sabihin lang niyan ay yung sinusuportahan, no? Ay siguro walang nagawa. Yes, tama mayor yan. pa. Oo, nung mayor pa ng Caloocan, wala pa sigurong nagawa. Kaya ngayon, yung mayor ng Caloocan ay talagang binabanatan. Siguro AJ, kilala mo na yung sinasabi Yes, ko, no? kilalang kilala yan dahil dati naging Yan. mayor yan, di ba, ng Caloocan. Naka-Twitter din naman siya actually. Pero parang nagsasawa graping siya kasi sa totoo lang nung panahon naman niya, pag ikaw marami rin nagawa,
hanggang ngayon makikita wala naman tayong nakita na kumbaga walang remnant na magsasabi na ay gawa niya yan. Parang panahon ni dating Pangulong Marcos, nakita natin hanggang ngayon nagagamit yung mga infrastructure, mga building, mga hospitals, eskwelahan, LGUs, geothermal energy, mga ganyan. Nakita natin merong remnants, no? Meron tayong masasabing may nagawa siya. Pero the moment na hanggang ngayong panahon na to, wala naman tayo nakitang ginawa niya, ibig sabihin wala siyang ginawa during that time. So, wag manira ng kapwa natin kasi dapat nung panahon niyo may ginawa kayo. Kasi nasasagasaan yung ego nyo na ngayon may ginagawa yung mayor, dapat tulungan din na lang kayo kasi para yun sa Caloocan, sa inyong mga LGU rin nyo yan. So, wag na tayo magsiraan, no? Una-una, naranasan mo na yung mayor. Yun nga lang, sa mga sumunod na, hindi ka na, kahit congressman, hindi ka na pinayagan ng tao dyan ng mga batang Kangkalu. So, stop, no? Tulong lang tayo, no? Wala man dapat tayong pagkasiraan kasi pare-paro naman gusto natin tumulong. Kung gusto tumulong na rin, no? Join force, mas maganda. Kasi ang laki ng Caloocan, di ba? Ang laki ng Caloocan. Correct. Correct. Yan. Katulad ngayon ng nangyari, no, sa ating Pangulo, ang dami-daming mga naninira na hindi pa rin natatapos 2026 na, AJ, no? Yes. Pero patuloy pa rin at nagtatawag pa ngayon ng isang rally na malawakan, parang one time, big time rally, no? Tingnan natin kung meron bang mauuto na mga pupunta sa rally. Ang Pero tanong, sigurado, Admin Rich, no? babayaran lang. Admin Rich, ang tanong dyan, pero bang loyalista yan? May supporter ba yan? Ayun ang tanong dyan. Unless na lang, no, kung may babayaran siya. Yun lang magiging supporter niya, yung bayaran. Pero yung bilang supporter as a loyalist, tulad ng Marcos loyalist, I'm sure wala siya nun. Dinadala niya sa pera, pero wala siyang followers, wala siyang supporters, wala siyang loyalista. Dinadala lang sa pera. Yan. Oo, correct ka, AJ. No? At nung panahon na nadali niya si ERAP, dahil si ERAP that time, wala rin namang loyalista yun. Nakikiamot lang yun sa mga Marcos loyalist supporters na ating mahal na Pangulong Marcos noon. Kaya siya nagnalo bilang mayor, bilang naging presidente, pero hindi kanyang supporter yun. Marcos na sumuporta sa mga kay ERAP, kaya napatanggal ni Singson. Pero kung iniisip ni Singson, kung napatanggal niya si ERAP dahil sa ginawa niya, gusto niyang maulit yun kay PBBM, ay nagkakamali siya. Dahil si ERAP walang mga supporters. Ang BBM Marcos, maraming loyalista yan, hindi siya mauubra. Ayun lang masasabi. Correct. Diba? Correct. Ano pa At hindi na mauulit ang pagtatanggal ng isang Marcos. In the first place, AJ, hindi naman talaga natanggal si dating Pangulong Marcos dahil sa taong bayan, no? Kundi sa totoo lang, umalis talaga siya Yes, totoo yan. Siya talaga yung umalis sa Malacanang. Pero kung titingnan natin, pwede namang lumaban, di ba? Naka-ready si General Fabian Ver. Pero ayaw niyang lumaban kasi nga mahal niya ang sambayan ng Pilipino at ayaw niya na maging bloody yung nangyari. Tama. Kaya kusa na siyang umalis. Yan. Yes, tama ka dyan. So AJ, anong mga susunod nating topic? So, pero meron kang sasabihin ng konti para masulit ang ating pang 8 o'clock na di ba, na break, no? So, Admin Rich, sa nangyayaring ganyan, no, itong si Singson, sa mga ginagawa niya, huwag siyang mastang powerful siya. Parang si PBBM pa dapat matakot sa kanya. Kung may pagdebate siya kay PBBM, ay hanap siya ng kalibel niya. Hanap siya ng kalibel niya tulad ni Digong na pareho niyang Lord, di ba? Hindi na nga makapagsalita, AJ, makikidebate pa. Debate. At hindi siya obra. Una-una, utal lang nga. siya na nga yung merong corruption na kinakaharap dahil binusalan siya o tinamba siya ng kaso, no? So, Admin Rich, sa susunod nating topic pero mag-break muna tayo. Okay. Mag-break ang vloggers ng Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bagong Pilipinas, vloggers ng Bagong Pilipinas. Ayun, no, muli nagbabalik ang vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa himpilan ng Radyo Pilipinas. So, Admin Rich, no, kanina ang dami nating napag-usapan, no, napunta na rin tayo sa local, no, na pamalang lungsod ng Caloocan. At syempre dito sa ating susunod na topic ay taga naman tayong nakakatuwa lang dahil sa PBM good news na naman, no, Admin Rich.
At syempre, Syempre. ayan dapat natin tinututukan, di ba? Kasi importante na na-push natin yung mga programa at proyekto ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, no? At nalalaman ng mga sambayan ng Pilipino, di ba? Correct. So, eto muna, panahon natin itong ating susunod na video. Mga idol, opisyal nang pinirmahan ni President Bongbong Marcos Jr. ang 2026 General Appropriations Act o ang GAA. Halos 6.8 trilyon ang national budget. Pinakamalaki sa isa-isayan. Pinakamalaking pondo napunta sa education, kasunod ang health, social services at infrastructure. May mga nabeto na pondo para maiwasan ang mabuso. Ayon kay PBBM, bawat pisong gagastusin dapat ramdam ng taong bayan. There you have it, ladies and gentlemen. The General Appropriations Act for fiscal year 2026 is now signed by the President. Thank you, Mr. President. Now, passage of the national budget is only the beginning, because today we commence with the most difficult task, to ensure the proper execution and instituting true accountability. The 2026 national budget shall sustain our momentum in education reform, in health protection, in food security, in social security, and in job creation. Education receives the highest allocation, amounting to over 1.34 trillion pesos. This shall support the creation of teaching, non-teaching plantilla positions in public schools and the promotion or reclassification of our teachers to ensure quality teaching and learning. This shall also fund the construction of classrooms nationwide. The 2026 GAA also has the largest health sector budget ever in the history of our country, 448.125 billion pesos, supporting our goal of promoting access to universal health care. This will ensure that quality and affordable health care is available to every Filipino. 1 billion pesos has also been allocated to the Department of Health's Universal Health Care Fund for the Zero Balance Billing Program in local government hospitals as well, covering inpatient services in basic accommodation. The budget also allocates resources for disease surveillance, rapid response mechanisms, and sustainable health financing. This budget further strengthens the PhilHealth with nearly 129.8 billion pesos, including the 60 billion pesos directed to be restored, aligned with the decision of the Supreme Court. These funds shall support preventive health care and the improvement of PhilHealth benefit packages, lowering the out-of-pocket expenses of Filipino families. Sa uli, malinaw ang mensahe ni PBBM, disiplina sa paggastos, serbisyo sa mamamayan, dahil ang pondo ng bayan para sa bayan. Ito si AJ13 Vlog, ang vloggers ng Bagong Pilipinas, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Ayun, no, napanood natin yung detalye ng video, no. So admin reach, no, itong nung larang Monday, no, January 5, na-sign na nga ni PBBM ang GAA o ito yung General Appropriation Act para sa national budget for the year 2026 na tumataginting na 6.793, no, almost 6.8 trillion peso, no. Sa iyo, approve ba sa yung ganong kalaking budget ng ating bansa for this year? AJ, kasi nakita ko na okay yung pagkakaatado ng budget at Yes, saka pagka-atomize talagang niya. nasunod, no, yung sa UNESCO na kailangan ang sa parte ng education Education. ay talagang Mas mataas taas. na budget. Umabot siya ng 1 trillion plus AJ, Yes, no? At, first 1.34, no? Oo, yan. First time ito sa history ng Pilipinas Yes. na naabot natin, AJ, yung standard ng UNESCO. At Yes. talagang napakaganda nito dahil marami tayong mga teachers na dati ay hanggang dyan lang sila, no, teacher 1, pero ngayon ay talagang mapopromote na sila Yes. dahil may budget na, no, AJ, at may pangdagdag ng sweldo. At talagang makikinabang dito syempre, bukod sa mga teachers natin ay yung mga learners, kasi AJ talagang ibibigay talaga yung the best, no, sa education. Pati yung pagpapatayo ng mga classrooms na alam naman natin na naiwanan nito, no, ang daming backlog. Yes, Pero po yan, ngayon, no? AJ, 2026 ay magpapatayo ng napakaraming classrooms. So, talagang nakakatuwa ito, AJ. Pagkatapos, AJ, yung healthcare natin, no? O, hindi ko na ubusin. Oh, hindi kasi dapat talaga ano Baka natin masabi siya, no, mo. ang importante rito yung ito sa education, no, na napakaganda si mas matututukan yung mga kasi ang dami nating mga programa para sa education dahil mga naarang panahon ay taga namang kulelat tayo, no, sa Southeast Asian countries when it comes to education, no, nangulelat tayo sa math, sa science, nangulelat na tayo. So yung dating secretary ng DepEd na
ni Wi-Fi hindi alam ano. Yung free Wi-Fi program ng pamahalaan ay hindi alam no. Samantalang siya yung DepEd at sasabihin lang niya ay time out. Pwede ba 'yun? Time out na lang pag hindi alam. 'Di ba dapat kahit paano merong sasabihin na maayos na may ipapakita mo yung kung gaano kakawiti sumagot sa katanungan kahit hindi mo ito alam o hindi mo pa ito nababasa no. Pag ganyan ng isang secretary na walang kakayahan no na mag-isip ng mas magandang salita na kung paano niya masasagot ang ibinatong tanong sa kanya, especially na very very crucial kung tutuusin sa education yung free wifi program. Dapat alam na alam mo yan dahil ayan yung number one na pangangailangan ngayon ng ating mga estudyante dahil especially nung nakarang pandemic na online tayo. Tapos walang wifi yung mga estudyante, nahihirapan, 'di ba? Naging honor yung estudyante pero hindi marunong magbasa dahil yung nanay pala ang sumagot. 'Di ba? Ganun po nangyari pero this time ng education naman talaga ay tututukan ng ating gobyerno 'yun. Nandiyan po si Secretary Sonny Angara na alam naman natin ay napaka-effective sa kanyang naging trabaho bilang Secretary ng Education, no? Magagawa niya ito, no? Yung mga gustong ipaano ni PBBM na solusyon para may angat yung antas ng ating educational sa buong bansa, no? Nandiyan yung para ito basahin ko na, no? Para mapagawa yung mga classroom na kulang na classrooms yung mga at syempre masuportahan yung teacher, pangailangan ng teacher, mga para-paraphernalia nila. Nandiyan yung laptop, yung mga teaching para-paraphernalia na nararapat para sa mga teacher na dumaan sa training, sa seminar kasi pag hindi dumadaan sa training and seminars yung mga teachers, walang bagong natututunan. Luma pa rin. So, hindi ka na tayo magle-level up pag ganyan. Kung walang bagong learnings na pumapasok sa isang guro. Ikaw, bilang guro ka anong experience mo? Tama yung sinabi mo, AJ, no? Pero i-correct ko muna yung sinabi ko kaninang UNESCO sa heritage pala yun. UNICEF. UNICEF po. Nagtataka kanina. So, ito mga kaibigan, no? Tama yung sinasabi mo, AJ, no? Na bilang guro dati, mga guys, ay talagang nakita ko na yung marami talaga mga kakulangan, no? At pero dito sa administrasyon ng ating Pangulo, yun nga, tinupad niya yung sinabi niya sa kanyang SONA na magiging priority itong education sa taong 2026 at talagang naging priority nga, AJ, no? At napakarami ng aasahan natin at i-expect natin na ibibigay ng Department of Education at pati na rin ng CHED, AJ, no? Yes, sa higher education ay maraming maibibigay na mga benepisyo sa ating mga learners. Kaya AJ, talagang nakakatuwa dahil ito ang ating mga learners, ating mga estudyante ay mas matututo sila, AJ, dahil syempre kapag andyan na sa'yo lahat, no? Na na-feed yung mga pangangailangan mo, syempre wala nang rason para ang isang learners ay hindi matuto. Yes, diba? tama yan ng sabi mo kanina, o yung pangangailangan sa internet. O ngayon, AJ, no, yung mga Free remote Wi-Fi, area yes. ay talagang meron ng mga Wi-Fi, free Wi-Fi sa bawat paaralan at merong mga gadget. So, napakaganda talaga ng ginawa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at makakapag-hire ng maraming teacher at Yes, makakapag-promote ng maraming teachers, Yes, no? tama dyan, So, Admin Rich, no? Tama-tama ka dyan kasi at pati yung mga books, no, AJ, no? Talagang magkakaroon ng mga magagandang books. Tapos yun nga, yung mga classrooms at yung skills na mga upskilling ng mga teachers, no? Hindi yung palaging nandyan na lang sila. Kailangan sila ay mag-grow at talagang may mga trainings na gagawin. So, napakaganda, AJ. Talagang champion dito ang ating mga kabataan. Pero alam dito mo, sa budget. Admin Rich, may malulungkot dito May malulungkot. Hindi nila ganong magagawa yung dating ginagawa nila. Ito yung mga sigaw na sigaw ng free tuition fee. Ayan yung mga estudyanteng realista. Kasi ngayon medyo parang magiging ano sila no? Yung sinisigaw nila dati, ngayon matutupad na. Pero sana matuto ay makontento. Kasi hindi basta-basta rin lang itong ginagawa nating Pangulo, no? Kasi yung ginagawa niya para talaga sa inyo, pero kung hindi kayo magiging masaya dahil hindi na yung maasigaw ng free tuition fee, taas yung ganyan, o sahod ng teacher, eto na po yun, no? Dinidinggin na ng Pangulo ang inyong isinisigaw noon, no? So sana, no, matuto tayo makontent rin. Pero I'm sure hindi man to basta-basta na ganun kabilis na magagawa, no? Dahil, pero kung sa kakayahan ng ating DepEd Secretary, maaring mas mabilis, no?
Pero yun ang ipagpanalangin ninyo na pugpugin natin si Secretary Angara para talagang matututuan natin siya at maibigay sa atin yung mga serbisyong hinihingi natin, no? Ng mga estudyante, ng mga SUC's professor or teachers, no? Yan, dapat, no? Yan ang ano natin, si Angara natin, tutuan natin, pupugin natin si Angara, si Secretary. So, sa next na ano natin, himayin natin dito sa sinabi ni PBBM yung sa may healthcare system, di ba? Ito yung zero balance billing, di ba? Oo, zero balance billing. Anong AJ, take mo dyan? Anong take mo dyan? Dati kasi meron ng zero billing, pero AJ, ano lang yan yung bill mo lang talaga. Pero pagdating sa mga miscellaneous, bawa yung karayom, yung mga konting Ayan, bibili tapos mo mga yun, gamot, meron talaga, bibili ka pa. Bibili ka. Pero dito kasi sa Pangulo natin ngayon, talagang wala kang babayaran kahit Yes, piso. yes. Kaya zero balance billing. Ayan. Maganda talaga to, no? So, sabi ko nga nung nakaraan, no, AJ, maganda to ngayon dahil hindi na, kumbaga, merong isang batas, no, na ginagawang sangkala ng isang politiko para ma-advance yung Ayun. kanyang Tama yung yan, kanyang Rich, political no? career. Oo. At least ito, talagang zero balance billing na. Hindi na pwedeng gamitin ng kung sino-sinong politiko dahil talagang yung mga hospital, DOH hospitals, LGU hospitals, o tsaka yung mga ibang naka-assign na hospitals na zero balance billing, ay talagang zero na yung billing nitong Alam mo, mga Admin Rich, magpapa-hospital. Wala nang makikinabang dyan na politiko na, ay, eto, akin to, ako ang nag-ano nito, iboto nyo ako. Wala na. Alam mo, Admin Rich, may tawag dyan eh. May tawag sa ginagawa niya. Alam mo kung ano yun? Parasite. Ano? Parasite. 'Di ba? Ganyan. 'Di ba? Kasi hindi lang niya pera yun, Hindi di ba? niya pera. Kumbaga, ikaw yung host na inaano mo, yung host, walang pakinabang sa iyo, yung parasite lang nakikinabang sa katawan ng host. Alam mo yun? Para bang si senator ang nakikinabang para ma-boost yung kanyang career bilang isang politiko, pero yung ahensya na yun ay hindi nakikinabang sa kanya. Siya lang yung nakikinabang, kaya parasite ang tawag doon. Diba? Lalo na EJ. Pag hindi ko pa nasaktan yan, ewan ko na lang. Kaya naman nagpa-function yung Malasakit Center dahil sa apat na ahensya. DOH, PCSO, PhilHealth, DSWD. Yes, tama yan. Yun Admin, ang no? may pondo. Yes. One-stop shop lang ang Malasakit Center. Pero parang lumalabas AJ na pinipondahan niya na siya yung sa kanya parasite yun, eh. no? Parasite Iboto eh. siya kasi sa kanya ito eh. Di ba? Kaya na-advance yung kanyang career. Gusto pang mag-presidente, mag-vice presidente dahil ginagamit ang Malasakit Center. At least ito, hindi na to magagamit. Zero balance billing. Lahat ng Pilipino na pupunta doon sa mga basic accommodation ng ating mga hospitals, no? DOH hospitals, LGU hospitals, at yung iba pang mga naka-assign na hospitals na merong zero balance billing ay wala na kayong iisipin pa. Yes, Diba? tama yan, Admin Rich, no? At isa pa sa aganda nito, dahil yung zero balance billing before is para sa mga DOH run hospital. Pero dahil sa panukala ni Senator Risa Hontiveros, pinanukala niya na dapat ay ma-extend itong zero balance billing. Kaya nga, pinanukala niya itong LGU run hospitals, no? Para yung mga kasuluk-sulukan, yung mga LGU level na mga hospital ay makinabang at maging zero balance din, no? Kasi ang dami po natin mga kababayan na mahirap na kinakailang ma-avail itong mga ganitong klaseng programa ng pamahalaan. Kaya naman si PBBM ay agad-agad na pinirmahan yung panukalan ni Senator Riza, no? Kaya kasama na dito sa healthcare system yung LGU levels ng mga hospital. So, masasira rin sila. Kaya kudos to Senator Riza Hontiveros dahil naisip mo yan at dahil sa maganda yung panukala mo, agad-agad itong inapubahan ni President Marcos. Ayun ang kagandahan. Correct. Ikaw, Tama ka, Admin AJ. Rich. At dagdag ko lang, no, maganda din yung pinanukala niya na extend yung maternity. Yes, Di ba? maternity leave. Kasi Importante alam yun naman natin, alam naman natin AJ, pagkatapos manganak, 'di ba? Magna-nurse pa ng yung baby, 'di ba? Yes. So kailangan pa ng baby ang nanay. Yes. So maganda 'yon, may extension, no? So maganda po 'yan.
At yan po ay talagang magagamit, no, ng ating mga nanay na nag-nurse sa kanilang mga anak, no, na sila ay naka-extend pa yung maternity leave, no? Yes, tama At yun, syempre Admin with Rich. pay yan. Kapag naka-extend, with pay. Yeah, with pay. Yan. Yan. At saka isa pa, Admin Rich, para rin maiwasan yung tinatawag na binat. Alam niyo, yung postpartum ba yun, di ba? Kasi Yan, oo, yung mga dyan ganyang bagay, kasi nabibinat. Oo, dyan nabibit, yung mga marami nanay. na namatay dyan. Katbay namin, ilang katbay namin namatay dahil sa binat, dahil nagtatrabaho. Oo, nagtatrabaho correct. siya eh. Tapos maliligo, nahanginan, o may umulan kasi sa Tama ano, ka. di ba? Hindi natin masasabi kung kailan yung bagyo, o araw-araw naman may nanganak, halos bawat minuto may nanganak. So yung maiwasan Correct. yung mga ganyang klaseng sakit o yung binat, postpartum, alam mo naman sa mga ganyang tapos yung mga bata na kailangan yung aruga ng nanay, di ba? Oo. Para sa ito yung nagiging pagdonurtur ng magulang sa kanyang mga anak. Para kumbaga hindi dinededa ng bata yung dede ng gatas ng hayop. 'Di ba? Kaya naging ugat ng hayop. 'Di ba? Kaya ganun. So, importante yung gatas ng ina yung nadedede ng mga bata na masanggol. So, isa yan sa napakagandang mga ni Senator Risa, no. So, at saka isa pa, ito isa mga pinirma ni PBBM, ito yung mga social services, no. Alam mo ba yung mga social services, nandyan po yung mga poppies, yung mga solo parent, yung mga PWDs, mga senior citizen, kaya po ito nilakihan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos para mas maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino, no, sa ating bansa. Correct. Hindi lang basta-basta, Tama. 'di ba? Ikaw, Admin Rich, anong pwede mo masabi rito? Ano madadagdag mo? Maganda yan. Maganda yan, AJ, no? Kasi talagang kailangan yan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na, syempre, yung kulang naman sa budget, no? AJ, so maganda ito. At isa pa, ang nagustuhan ko rin yung in-announce ng ating Pangulo na wala nang politiko ang pwedeng makinabang na sumasama, no? Na, Yes. kami yung, ako yung Hindi siya bibigay nito. pwede. Hindi na pwede. Ganun. Direkta na. Wala na. So, strict na. Wala na. Yung pumipicture lagi. Tapos sa pag-picture niya, may kupit, di ba? Ganyan lang style eh. Oo. May kakilala Tapos akong ganyan. para bang sila yung nagbigay. Oo, diba? parang sila nagbigay So, eh. maganda Oo. yun. In-announce ng Pangulo natin na wala na, hindi na pa pwede yan. Nga, di sinabi ko nung mahiya naman kayo. Huwag na yung pumicture. Pumipicture na kayo, may kupit pa kayo. Mga ganun, di ba? Actually, kanina may nabasa ako eh. Sabi kasi ng iba na ang laki raw ng budget, ang dami raw na naman na nakawin ng Marcos administration. Sabi ng isa naman, si Arnold Clavio, sabi niya, walang Marcos na magnanakaw. Dahil noon pa man, mayaman na ang Marcos para magnakaw. 'Di ba? Tama, which is naman kasi dati. Kasi kung tutusin po, kung inyong tignan, yung mga ginawang kaso sa Marcoses, hindi man taga sa pagnanakaw sa mga pondo ng bayan actually. Parang nangyayari, ninanakaw nila ang Marcos, hindi yung Marcos na nagnakaw, sila ang nagnakaw sa Marcoses sa kayamanan. Imagine mo yung mga idinamanda nila sa Marcos, hindi man tukol ito sa mga project eh, yung mga overpriced na project, yung madaling na sira project, hindi doon eh. Kasi sa totoo lang po, makanakaw ka lang, katulad ngayon, sa mga corruption, sa mga project, doon ka lang makanakaw, dahil doon may pondo. Yung sa Marcoses kasi yung sinasabi nila yung kine-question nila ill-gotten wealth Yung daw. bonus, yung ill-gotten- Hindi raw dun- nagtatali yung yung SALN dun sa ano. Oo. Totoo yun, Hello, no? Hello. Alam naman natin yung history, AJ, Yes, no? Na tama ka dyan, no? si President Marcos Sr. ay merong mga pera na inilagak Yes. sa ibang bansa, no? Yes. At wala pa siya 175 nun sa... countries. Oo, hindi pa siya presidente ng Pilipinas. Ay marami na siyang mga nailagak na pera sa ibang bansa. Yes. So, mahabang usapin yan pagdating dyan, no? Yes, Pero mahaba. isa lang yung sigurado dito, AJ, no? Na yung mga forfeiture cases na yan ay na basura, no? Yes, Napakaraming totoo yan, na basura at pinapabalik sa mga Marcoses yung kanilang mga ari-arian. So, ibig sabihin, hindi na patunayan na yun ay mga nakaw na yaman. Totoo yan, Diba? Admin Rich, no? Dahil talagang walang ninakaw. Kasi hanggang ngayon, nakita natin, no? Lahat ng ginawa ng Marcos na proyekto doon, hanggang ngayon, buhay. 50 years old and more. correct. Nandito, nagagamit natin. Pero yung Correct. mga nagdaang gobyerno, meron bang naidagdag? Di ba wala? Masasabi mo kasi kasi AJ na nagnakaw kung yung mga proyekto ay mga substandard o kaya Yes. mga ghost. Pero hindi eh. Yung mga nagagamit pa nga natin ngayon, Hanggang puro ngayon, mga gawa pa ng may Apple Lakay, Yes. di ba? At saka Lahat. AJ, paano ka naman magnanakaw
ng napakalaking pera pagkatapos yung budget mo for 20 years ay hindi pa umabot ng eksaktong 500 billion. Yes. O, di ba? tama, Nasa record yan, AJ. Oo, nasa record yan. Nasa Kaya record yan. Hindi nila mailagdag sa mga utang ng Pilipinas sa mga presidenteng utang ng Pilipinas, di ba? Nag-start sila kay Cory, 1 trillion, 1.2 trillion. Pero kay Marcos di nila may dagdag kasi nga less than less than 500 billion. Di ba? So, paano sabihin nagnakaw ang Marcoses? At siya yung nilalagay ng figure, mas malaki pa kaysa pera ngayon. So, Ang sabi how pa nga come? ni Percy Lapid, na alala ko lang si Percy Lapid, kung titingnan daw natin at kung susuriin natin sa dami ng mga nagawa ng Marcos administration, mukhang parang yung iba daw ay pera ni Abunado. Apulacay ang ginastos. Kasi Abunado. mukhang hindi daw magagawa lahat ng mga proyektong yun Yes, kung yung budget lang Ayun ang paggagastusin, no? So ito yung sinabi ni Percy Lapid, na mukhang ginagamit daw ni Apulacay yung sarili niyang pera. Yes, totoo yan. Nasa video yan, AJ, no? Totoo yan, no? Tsaka, paano umang kapasahod sa mga tao pa? Oo, may Pasahod pasahod pa, di ba? Hindi enough, no? Ibig sabihin, kung magnanakaw siya, di wala na siyang papasahurin. Yes, totoo. Tapos, wala nang proyekto, puro substandard. Tingnan mo ngayon, bakit hanggang ngayon? Diba? Wala proyekto, di ba? Walang proyekto, di ba? Oo. Project pa rin ni Marcos ang ginagamit. Pati mga eskwelahan. Yung mga eskwelahan, di ba? Ganun pa rin, Napakaraming no? eskwelahan na napatayo. Yes, tama ka dyan. Pati yung mga tulay, di ba? Hanggang Tulay. ngayon, di ba? Buhay pa rin, 50 years and above all. Di ba? Oo, Yun ang di ba? totoong at So, paano katotohanan. mo sasabing nagnakaw? Yes. Yung hindi man lang napaandar ni Cory Aquino ng Bataan Nuclear Power Plant na Yes. sinasabi nila na nasa fault line. Napakarami ng lindol lang dumating, napakarami ng bagyo at baha, nakatayo pa rin ang Bataan Nuclear Power Plant. Di ba? Di ba? Pinagkahuyan na nga lang. So dahil sa ang dami nating napagkwentuhan na admin Rich, no, hindi natin namalayan, mag-end na yung ating yung oras, no? Kulang tayo sa oras. Parang dapat nating mag-add ng isang oras pa. Para makasya yung kwentuhan natin dito, chismisan natin dito. So sa ganyan pagkatan na admin Rich, no, magpaalam ka muna sa ating para sa ngayong gabi, no, sa Okay. Maraming po salamat sa mga nanonood at salamat po sa mga OFW at binabati ko pala si Ame Ruzul, Florcita Anakaya. Maraming po salamat sa panonood at sa mga hindi pa po nakapag-follow, paki-follow niyo po ang aking page Admin Rich sa Facebook, Rich Admin TV, Admin Rich TV at maging sa TikTok Admin Rich at saka sa YouTube channel ko Admin Rich. Maraming po salamat. Panoorin niyo po kami tuwing Webes dito po sa Radyo Pilipinas. Okay, no, ito po ang yung lingkod na si AJ13 Vlog na nagsasabing magandang gabi po sa ating lahat, no, at sa next week po, no, isang oras na namang huntahan ng ating pagsasaluhan, no, sa next week. So sa ngayong gabi po, mag-iwan po ako ng isa sa inyo ng isang magandang gabi mga idol, no. See you next week.